Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ako po ulit, Leo ng Sarangani. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon, maikling karanasan ng aking lolo Demetrio at ng kanyang kaibigan sa aswang. Nangyari ito ilang dekada na ang nakalipas. Ito ang isa sa kanilang mga karanasan na talaga namang nakakapigil hininga at nakakapanindig balahibo. Binata pa ang lolo ko noon habang yung kanyang kaibigan matanda sa kanya ng 10 taon. Nakatira sila sa isang baryo na hindi ko na lang papangalanan. Basta dito pa rin po sa Mindanao. Gubat kung tutuusin ang lugar nila lolo dahil halos kakahuyan pa ang makikita sa paligid nung panahong yon. Ilang pamilya pa lang ang nakatira. Tapos malalayo pa ang agwat ng mga kapitbahay. At nung time na yon, talamak ang usapin patungkol sa aswang pati na sa mga karatig lugar. Sapagkat may mga insidente talaga ng pag-atake ng hindi matukoy-tukoy na nilalang. Na may mga tao na talagang sa kasamaang palad ay nabiktima at namatay. Pinaniniwalaan ng karamihan na aswang ang may kagagawan. May mga nagsasabi rin naman na ordinaryong hayop lang ang gumawa, na baka mga mababangis na nakatira sa gubat. Pero ang aking lolo, Sir Alex, at iba pa, naniniwalang aswang ang may kagagawan. Kasi kung pagbabasehan sa itsura o yung mga nabiktima, karumal-dumal talaga. Yung isang natagpuan na patay, puno ng kagat ang leeg. Tapos wala na ang puso at atay. Kung normal na hayop lang ang gumawa, bakit yun talaga ang pinili, di ba? Kaya sabi nila lolo, aswang talaga ang suspetsya nila. Samantala, may kaibigan ang lolo ko na kabaryo lang din nila. Ang pangalan ay si Mateo at siya ang pinakamalapit nilang kapitbahay. Kung tatansyahin sa kwento ng aking lolo, nasa mahigit kumulang kalahating kilometro rin ang distansya nun mula sa kanila. Malayo yun kung tutuusin, pero malapit lang sa kanila na laking bundok. Kung baga, nasanay na. Ngunit mas malayo ang bahay nila lolo kumpara sa kaibigan niyang si Mateo kapag galing sa bayan. Yung kinalolo kasi, sir, papunta na yon sa bundok. Yung bahay naman po ng kanyang kaibigan, matatanaw lang mula sa maliit na daanan ng tao. Lagi silang magkasamang magkaibigan. Natigil lang ito nung nagkaroon na ng asawa ang kaibigan niyang si Lolo Mateo. Lalo na nung mga panahon kung kailan nabuntis na ang babae. Ang lolo ko naman po, sir, ay may nililigawan na dalaga na nakatira malapit sa lugar kung saan ginaganap ang tabo. Sa isang linggo, pumupunta siya roon ng 1 beses. Namimili ng mga kakailanganin sa bahay, tapos sabay panliligaw na rin sa dalaga. Isang hapon, madilim nang nakauwi si Lolo Demetrio galing sa bahay ng babae. Nakiusap daw kasi ang dalaga na samahan muna siya hanggang makauwi yung kanyang mga magulang. Pumayag naman ng aking lolo at kaagad ding umuwi nung dumating na ang mga magulang ng babae. Magtatakip silim na nang umalis siya roon. Maaga pa lang naman kung tutuusin, mag-aalas 6 pa lang ng gabi. Kaso nagmamadali na si lolo noon dahil dadaanan pa niya ang kanyang kalabaw na iniwan malapit sa sapa. Yung bahay naman po ng kaibigan niyang si Lolo Mateo ay may silong na kasya ang tao kapag uupo.
At nung makarating ang aking lolo roon, habang naglalakad, kahit medyo distansya, tanaw niya na nasa silong ng bahay ang kaibigang si Lolo Mateo. Pagkukwento niya, parang may hinahanap daw ito sa ilalim ng bahay. Panay lingon sa palibot tapos tumitingala. Ang nasa isip ng aking lolo, baka may nahulog na bagay o kaya'y pera kung kaya't kanya itong hinahanap. At dahil sa pagmamadali kasi nga, dadaanan pa ng aking lolo ang kanyang kalabaw sa sapa, pasigaw niya na lang na sinambit ang kaibigan at sinabing dadaan lang. Sumagot naman daw ito Sir Alex at inalok pa siya na kumain muna o magkape. Pero kumaway na lang ang aking lolo at sumagot din na hindi na dahil kukunin pa ang alagang hayop. Maya-maya nun, nakarinig ang aking lolo ng huni ng tiktik na parang tipong napadaan lang. At dahil may insidente nga ng pambabagat at may nabiktima pa ng aswang sa naturang baryo dati, binunot ni lolo ang kanyang dalang itak sabay wasiwas sa mga talahib na kanyang nadadaanan. Pagdating sa sapa, kagad niyang kinuha ang alaga tapos sinakyan pa uwi. Pagdating sa may kawayanan, bigla na lang lumuhod ang kalabaw at ayaw na nitong umusad. Akala ni Lolo Demetrio may injury ito sa paa, pero nang kanyang tignan, wala naman daw. Nung pinagmasdan ni Lolo ang kanyang alaga, napansin niya na kakaiba raw ang reaksyon at kilos ng hayop. Yung tipong parang may kinatatakutan ito sa ilalim ng kawayanan. Dito na naalerto si Lolo Demetrio kung kaya kanya ulit binunot ang itak. Kinakabahan na siya noon, kabado pero hindi nagpadala sa emosyon. Ang ginawa niya, pasimpleng gumuhit ng pakros sa lupa gamit ang itak. Itinarak, nag-usal ng dasal pagkatapos ay nagwika at sinabing wag silang pakialaman. Dahil wala naman daw silang ginagawang masama, kukunin lang ang kalabaw tapos ay uuwi na. Wag lang daw siyang unahan, wag subukan dahil hindi siya aatras kung sakaling magkasagupaan dahil nga wala siyang kasalanan. Matapos noon Sir Alex, may narinig ang aking lolo na parang may tumakbo mula sa likod ng mga puno ng kawayan papunta sa kakahuyan. Ang sumunod nun, huni ng tiktik sa unahan. Nang dahil doon ay nasabi niyang aswang dahil nga humuni ang tiktik. Yung kanyang kalabaw naman, bahagya pa itong napaatras nung may tumakbo palayo. Matapos noon, ilang sandali pa, sumunod na ang alagang hayop sa utos ni Lolo. Nakauwi naman po si Lolo ng maayos. Hindi naman daw pala ganon kaagresibo ang aswang kasi hindi naman daw siya dinumog. Pero ayon sa kanya, baka natakot daw sa dala niyang itak. At siguro, naintindihan din siya ng nilalang na wala nga naman siyang kasalanan. Fast forward po tayo. Araw ng tabo, nagkausap si Lolo at ang kanyang kaibigan sa pamilihan. Napagkwentuhan ng dalawa yung tungkol sa aswang na karanasan ng aking lolo sa kawayanan. Yun ba yung nagabihan ka? Oo pare, yun nga yun. Naku, ikaw kasi sabi ko sa'yo magkape ka muna, dumiretso ka pa. Yun nga eh. Nanibago ako kasi sa ilang taon kong dumadaan dyan sa may kawayanan. Unang beses akong nabagat sa lugar na yan. Pero alam mo pare, ang gabing yun may naririnig akong tiktik na pabalik-balik sa bahay namin. Oh? Oo, natakot nga ang asawa ko eh. Alam mo naman, buntis. Tapos sabi niya naninigas daw yung tiyan niya. Tsaka napansin ko na wala yung tiktik na yun nung dumaan ka. Nako, parang ikaw yata ang sinundan pare ha. Oo nga no. Pero ba't naman ako asawa mo naman ang buntis? Baka naingayan sa'yo pare. Sumigaw ka pa kasi. May ba tayo paring Mateo? Ano yung hinahanap mo sa silong ng bahay nung gabing yon? Anong hinahanap? Di ba nasa silong ka nakadapa?
Parang may hinahanap ka sa lupa eh. Tapos tumitingala ka sa silong ng bahay nyo. Parang may kinakausap ka. Ha? Teka pare. Hindi. Nasa loob ako ng bahay noon. Hindi ako bumaba sa silong kasi nga naninigas ang tiyan ni Mrs. Minamasahe ko eh. Paano nakita mo ako sa silong? Pare, hindi ako ang nakita mo. Ano? Kung hindi ikaw, sino yun? Tanong ni Lolo Demetrio sa kaibigan na halatang nagugulumihan. Si Lolo Mateo naman, halata rin ang pag-aalala sa sinabi ng aking lolo. Pareho silang dalawa ng iniisip na baka aswang yung nasa silong. Nang dahil doon, Sir Alex, hindi na nagpakakumpiyansa itong si Lolo Mateo. Kung hindi pa tinanong ng aking lolo, hindi pa nito malalaman na may aswang na palang nagpaikot-ikot at nagmamasid sa asawang nagdadalang tao. Simula noon, araw-araw bago magdilim, nagpapausok ang kaibigan ni Lolo sa labas ng bahay nila na hinahaluan ng mga goma. Nagsasaboy din ng mga asin sa palibot, tapos ay naglagay ng mga bubog at kung ano-ano pang mga nakakasugat na bagay sa silong ng kanilang bahay. Ngunit kahit ganon, bumabalik-balik pa rin daw talaga ang aswang kasi naririnig pa rin talaga nila ang huni nito kahit na maaga pa. Yung lolo ko naman po, sir, simula nung may naging karanasan siya sa ilalim ng kawayanan, bumili talaga ng flashlight kasi alam niyang napapadalas yung kanyang pag-uwi ng gabi. Samantala, isang araw, nag-usap ang mag-asawa o yung kaibigan ni Lolo at napagkasunduan nila na huhulihin daw ang aswang para makilala at nang sa gayon ay matigil na ang panggagambala nito kasi baka isang araw madali pa ang asawa't anak ni Lolo Mateo. Chinempo nila ang gabi kung kailan bilog na bilog at maliwanag ang buwan. Ang Lolo Demetrio ko naman, wala siya ng araw na yon dahil nandun sa bahay ng kanyang nililigawan na dalaga kung kaya wala siyang kamuwang-muwang sa naging balak gawin ng kanyang kumare at kumpare. So ayun na nga, ang naging plano ay magkukunwaring walang kasama ang buntis sa bahay. Bago nagdilim, nagsuot na ng damit na itim si Lolo Mateo at nagtago sa kanilang CR na distansya ng kaunti mula sa kanilang bahay. Doon siya nag-abang at nakasilip lang sa maliit na siwang. Ilang oras din siyang nag-abang sa loob. Umabot ng alas 8 ng gabi kung kaya itigil na sana kasi parang wala naman daw aswang na nagpakita o kahit magparamdaman lang. Kaso ilang sandali pa, bigla na lang may sumulpot na malaking asong kulay itim na nagpaikot-ikot sa bahay nila habang nakatingala at nakatingin sa mga bintana. Parang tao raw kung kumilos kasi hindi talaga ito pumasok sa silong. Kung baga, alam ng nilalang na may mga tinik na inilagay doon. Makaraan ng ilang minuto, sumampa talaga ito, sir, sa hagdanan nila sa kusina. Ni hindi man lang nahirapan nung humahakbang siya paakyat. At nung nakapasok na sa loob ang kanyang ulo, laking gulat ni Lolo Mateo dahil bigla na lang itong naging taong hubot-hubad. Dumapa na dahan-dahang pumapasok sa loob ng bahay. Sa puntong yon, lumabas na si Lolo Mateo sa CR. Maingat na nagmamadaling naglakad papunta sa pinagpwestuhan ng aswang. Nung nakaakyat na siya ng hagdanan, nang makita ang nilalang na nakatuwad sa may kusina, nakaharap sa misis na buntis. Walang kung ano-ano, sir, buong puwersa niyang tinaga ang ulo nito. Sa unang paghampas, tumalbog daw yung kanyang itak na akala mo makapal na gulong ng sasakyan ang tinaga. Sa tindi ng pagkatalbog,
nabasag yung lagayan nila ng tubig dahil tinamaan ito ng itak. Pero sa ikalawang paghampas, dito na napahiyaw ang aswang sa sakit ng tamaan ito sa likod. Dahil sa di maipaliwanag na dahilan, tumalab ang kanyang itak. Nagkagulo sila sa loob ng bahay. Papatay ni Lolo Mateo ang aswang, kaso nakatakbo pa ito sa loob ng bahay sa may sala hanggang makita ang bukas na bintana at tumalon ito palabas. Sa isang iglap ay bigla na lang naglaho sa dilim. Swerte pa rin ng nilalang dahil nagawa pa nitong makaalpas. Yung lolo ko naman noon, tiyempong papadaan na galing sa panliligaw. Dumiretso na lang siya kasi medyo gabi na talaga ng mga oras na yon. Tapos akala niya tulog na sina Lolo Mateo. Ang hindi niya nalaman, kakatapos lang ng habulan. Pagdating niya sa may bandang sapa, napahinto ang aking lolo kasi may naririnig siyang parang nagtatampisaw sa tubig. Dala ng pagtataka, inilawan niya ngayon gamit ang flashlight. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil tumambad sa kanya ang isang may katandaan na lalaki na walang kasuutan at pula ang mga mata. Yung tipong parang dumudugo talaga, tapos yung buhok nito nananayo na animoy may sariling buhay. May hawak na pamunas, hinuhugasan ng tubig tapos pinupunasan nito ang malaking hiwa sa likod papunta sa balikat. Na sa pagkakalarawan ng aking lolo, parang sugat na galing sa itak. Nang makita naman ng matanda na may tao, bigla itong tumayo at tumawid sa ilog tapos pumasok sa kakahuyan. Yung lolo ko naman, hindi kagad nakapagsalita sa nakita. Hindi kagad nakakilos dahil alam niyang may hindi tama. Sapagkat hindi naman taga roon ang matandang yon, tapos sino bang normal na tao ang mananatili roon ng ganoong oras, di ba? At isa pa, hubot-hubad at may malaking sugat. Kaya napagtanto ng aking lolo Demetrio na aswang ang matandang yon. Ang nasa isip niya, baka may nakasagupa ito kaya nagkaroon ng sugat. At kung sino man ang taong kanyang nakainkwentro, alaisipan kay lolo. Ngunit lahat ng kanyang mga katanungan ay nasagot kinabukasan. Alas 5 ng umaga, madilim-dilim pa ang kapaligiran. Maagang nagawi ang kanyang kaibigan, pumunta sa kanilang bahay kasama ang asawa nitong malaki ang tiyan. Nagtaka na lang si Lolo Demetrio dahil nakiusap si Lolo Mateo na kung maaari, dalaw-dalawin daw muna ang bahay nila dahil pansamantala silang aalis sa lugar na yon at babalik na lang kapag nakapanganak na ang misis. Pumayag naman ng aking lolo pero marami siyang katanungan sa biglaang desisyon ng kanyang kaibigan. Dito na kinuwento ni Lolo Mateo ang buong nangyari tungkol doon sa pakipagpambuno niya sa aswang. Sa mga salaysay ng kaibigan, dito na nalinawan ng aking lolo Demetrio na ang kanyang nakitang matanda sa sapa, malamang sa malamang yun din ang nakainkwentro ng kanyang kaibigan. Kasi nga, may malaking sugat ito sa likuran na tumugma naman sa kwento ng kaibigan. Tapos, kung pagbabasehan sa oras, halos minuto lang ang agwat bago niya yon naabutan sa sapa, diba? Kaya sabi ni lolo, yun daw talaga ang aswang na pumasok sa bahay nila Lolo Mateo. Na kung nalaman niya lang daw na ganun pala ang nangyari, tinaga niya na rin daw sana yung aswang sa sapa. Nang dahil sa pangyayaring yon, Sir Alex, minabuti ng mag-asawa na pansamantalang umalis na sa lugar hanggang sa makapanganak yung babae. Yung lolo ko naman, kaagad din pong pumayag. Siya muna ang nag-alaga sa mga hayop ng kanyang kaibigan.
Matapos nun ay naging maayos naman po ang lahat. Wala silang ideya kung sino ang aswang na pumasok sa bahay nila Mateo. Pero ayon kina Lolo, yung mga insidente noon tulad ng may natagpo ang patay na paniwala nila aswang ang may kagagawan. Maaaring isa lang ang suspetsyado. Parehong aswang din daw siguro ang may gawa. Hinanap nila ang posibleng pinagmulan ng aswang. Ngunit hindi na talaga nila nakita at walang nakaalam kung saan talaga ito nanggaling. Sa kabila ng mga nangyari, laking pasalamat ng mag-asawa dahil wala naman pong nangyaring masama sa mag-ina. Ngunit matapos ang pangyayaring iyon, naging alerto palalo ang mga tao sa lugar. Yung mga bata at buntis, hindi na pinalalabas ng bahay kapag dumidilim na. Mas mabuti na ang mag-ingat kesa sa mapahamak. Hindi natin alam kung kailan aatake ang aswang. Samantala, yung lolo ko naman po sir noon ay walang napala. Sa ilang buwan niyang panliligaw sa bahay ng babae, nagulat na lang siya nang malaman niyang wala na ang buong pamilya nito. Umalis na raw at lumipat sa ibang lugar. Hindi man lang nagpaalam kay lolo, kaya hindi niya rin nalaman kung saan ang nilipatan. Kaya nang dahil doon, halos maubos daw ni lolo yung mga puno ng kawayan. Pasikretong umiiyak at tinataga ang sama ng loob. Medyo matagal-tagal din bago siya tuluyang nakamove on. At dito ko na po puputulin ang kwentong ito, Sir Alex. Isang nakakatakot na mga karanasan sa aswang ni Lolo Demetrio at Lolo Mateo. Hanggang sa muli, Leo ng Sarangani. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.